Pinagtaksilan ng asawa, niloko ng matalik na kaibigan, at pinalaya sa sariling lupain sa gitna ng unos. Habang nilalamig si Solana sa ulan, nagdiriwang si Caspian at Marisol sa loob ng mansyong siya ang nagpundar. Wala kang halaga, Solana, ang huling sampal ng katotohanan. Ngunit sa dilim ng gabi, isang sumpa ang isinilang. Ang bawat butil ng kapeng inagaw ninyo ay babalik bilang lason sa inyong lalamunan. Sino ang tunay na baliw? Ang nawalan ng lahat o ang nag-akalang tapos na ang laban? Huwag mong alalahanin si Solana. Para lang siyang lumang kasangkapan sa bahay na ito. Nandyan, pero wala ng silbi. Ang kailangan lang natin ay makuha ang huling pirma niya sa transfer of rights at pagkatapos, malaya na tayo. Ang boses ni Caspian ay malamig, matalas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay parang balisong na bumaon sa dibdib ni Solana habang nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang silid. Ang kamay niyang may hawak na maliit na box ng ube cake, ang paborito ni Caspian para sa kanilang ika-10 anibersaryo, ay nagsimulang manginig. Ang tamis ng frosting na dumaiti sa kanyang daliri ay biglang naging lasang abo. Sa loob ng silid, narinig niya ang malanding tawa ni Marisol, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid. "You're so mean, Caspian. Pero aminin mo, kung hindi dahil sa akin, hindi mo makukuha ang kontrol sa Lumina Estate. Masyadong mahigpit ang hawak ng asawa mo sa mga papeles. I know, baby, kaya nga ikaw ang pinili ko. Si Solana, she's just a stepping stone, isang hagdanan na tinapakan ko para makarating sa itaas. At ngayong nandito na ako, hindi ko na kailangan ng isang babaeng amoy kape at lupa araw-araw." Sagot ni Caspian na sinundan ng tunog ng paghalik na tila nagpaguho sa mundo ni Solana. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Solana sa kahon. Ang cake na maingat niyang ginawa mula sa pinakamagandang ani ng kanilang farm ay bumagsak sa sahig. Walang malakas na ingay, tanging ang malambot na paghampas ng buttercream sa tiles, ngunit para kay Solana, iyon ang pinakamalakas na pagsabog na narinig niya sa buong buhay niya. Humakbang siya paatras, ang kanyang mga binti ay parang gawa sa basang papel. Ang bawat hininga ay isang dusa, parang may libu-libong karayom na nakatusok sa kanyang lalamunan. Ang ulan sa labas ng mansyon sa Tagaytay ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang mga patak nito ay humahampas sa bubungan na tila nakikiramay sa kanyang pagkabasag. Biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Caspian nang makita ang asawa, ngunit wala siyang bakas ng pagsisisi. Sa likod niya, nakatayo si Marisol. Inaayos ang kanyang nagulo na buhok habang may nakakalokong nangiti sa mga labi. "Solana, nandyan ka pala." Pambungad ni Caspian, ang boses ay balik sa pagiging arogante. "Mabuti na rin at narinig mo. Hindi ko na kailangang magpanggap." "Bakit, Caspian? Bakit si Marisol pa?" Halos pabulong ang boses ni Solana. Ang kanyang puso ay tila isang telang pinupunit ng dahan-dahan. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang mana ko, ang pawis ko, ang buhay ko para sa Lumina. Bakit?" Isang matandang boses ang sumingit mula sa pasilyo. Si Lola Tess, ang kanyang biyenan, ay naglalakad papalapit habang may hawak na maleta. "Huwag ka nang magdrama, Solana. Hindi ka nababagay sa anak ko." Masyadong mataas ang pangarap ni Caspian para sa isang tulad mong taga-bukid ang asal. Kunin mo na ang mga basahan mo at umalis ka na sa bahay na ito bago pa kita ipakaladkad sa mga guard. "Lola Tess, pati po kayo?" Napasandal si Solana sa pader. Ang babaeng pinagilbihan niya, ang biyenang inalagaan niya noong may sakit ito, ay siya pa ang nagtataboy sa kanya. "Don't call me Lola. Hindi tayo magkadugo." Asik ng matanda bago na nalasa ang isang malakas na hangin mula sa bukana ng bahay, dala ang amoy ng basang lupa at malamig na katotohanan. Lumapit si Caspian at dinuro si Solana. "Tapos na ang laro, Solana. Pirmado mo na ang mga papeles
na akala mo ay loan application, pero ang totoo, iyon ay waiver ng lahat ng karapatan mo sa Lumina. You have nothing now. You are nothing. Hinawakan ni Caspian ang braso ni Solana at kinaladkad siya patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay isang hapdi. Ang bawat hila ay isang taga sa kanyang dangal. Nang makarating sila sa veranda, itinulak siya ni Caspian palabas, diretso sa madilim at malamig na ulan. Huwag ka nang babalik dito. Ang mga baliw ay walang lugar sa isang marangal na tahanan. Huling hirit ni Marisol bago malakas na isinara ang naglalakihang pintuan ng mansyon. Naiwang nakaluhod si Solana sa putikan. Ang kanyang mamahaling damit ay basa na at puno ng dumi. Ang lamig ng gabi sa Tagaytay ay tila gustong patigilin ang tibok ng kanyang puso. Tumingala siya sa langit. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Habang ang mga ilaw sa loob ng mansyong siya ang nagpundar, ay unti-unting namamatay. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kawalan. Napahawak siya sa kanyang tiyan na hindi pa halata ang umbok. Isang sikretong balak sana niyang iregalo kay Caspian sa gabing ito. Isang buhay na ngayon ay tila nakatadhana ring magdusa. Patawad anak. Bulong niya sa gitna ng hagulhol na nilalamon ng dagundong ng kulog. Patawad dahil ang tatay mo ay isang halimaw at ang nanay mo ay isang tanga. Tumayo siya ng may panginginig. Ang kanyang paningin ay lumalabo na. Sa bawat patak ng ulan na tumatama, sa kanyang balat, isang bahagi ng lumang Solana ang namamatay. Habang naglalakad siya palayo sa Lumina, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang mabuting tao para sa kasalanan ng mga mapagsamantala? At kung ang langit ay nakakakita, bakit hinayaan nitong maghari ang dilim sa gabing dapat ay puno ng bituin? Bawat hakbang ni Solana palayo sa mansyon ay tila paghatak sa isang kadena na nakakabit sa kanyang puso. Ang putik ay dumiit sa kanyang mga paa, malamig at malagkit, gaya ng pagtrato sa kanya ng mga taong itinuring niyang pamilya. Wala siyang makita kundi ang kadiliman ng kalsada sa Tagaytay, na tanging ang matatalas na kidlat lamang ang nagbibigay ng panandaliang liwanag. Ang kanyang katawan ay nanginginig na sa tindi ng ginaw hanggang sa ang kanyang mga binti ay sumuko at siya ay tuluyang bumagsak sa gilid ng daan. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Isang boses na puno ng pag-aalala ang tumawag sa kanyang pangalan. Ma'am Solana? Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Si Lola Amada yon, ang dating kusinera ng kanilang pamilya na pinalayas ni Marisol ilang buwan na ang nakalilipas dahil sa pagiging matapat nito kay Solana. Sa tulong ng matanda, dinala si Solana sa isang maliit na barong-barong na nakatago sa liblib na bahagi ng bundok. Ang bubungang yero ay may mga butas at ang bawat patak ng ulan na tumatama dito ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo na tila sumasabay sa pintig ng kanyang pusong sugatan. Nang magising si Solana kinabukasan, hindi ang malambot na kama man ng mansyon ang bumungad sa kanya. Nakahiga siya sa isang manipis na banig at ang amoy ng usok mula sa nagsisibak na kahoy ang pumuno sa kanyang ilong. Ang kanyang buong katawan ay parang binugbog. Ngunit ang mas matinding sakit ay ang alaala ng pagtataksil ni na Caspian at Marisol. Uminom muna kayo ng mainit na lugaw, Ma'am Solana, sabi ni Lola Amada habang iniaabot ang isang basag na mangkok. Pasensya na kayo sa aking munting tahanan. Ito lang ang kaya kong maibigay. Napatingin si Solana sa matanda at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming oras, muling umagos ang kanyang mga luha. Salamat, Lola Amada. Wala na akong matakbuhan. Kinuha nila ang lahat. Ang Lumina, ang dangal ko, pati ang tiwala ko sa mundo. Huwag ninyong sabihing wala na kayong lahat, ma'am. Bulong ni Lola Amada sabay tingin sa tiyan ni Solana. Mayroon kayong bitbit na kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng kahit na sinong mapagsamantala.
Dahan-dahang hinawakan ni Solana ang kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya ay tila tumugon sa pamamagitan ng isang bahagyang tibok. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang batang ito ay bunga ng isang pag-ibig na akala niya ay totoo. Ngunit ngayon ay naging simbolo ng isang masakit na nakaraan. Caspian doesn't deserve to know about this child, Lola. Matigas na sabi ni Solana. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambot, ay nagsimulang magningas ng isang bagong klaseng determinasyon. Gusto niya akong maging baliw? Gagawin ko ang lahat para protektahan ang anak ko mula sa kanya. Mamatay na ang Solana na kilala nila. Ang Solanang nakatayo ngayon ay mabubuhay para sa hustisya. Lumipas ang mga araw na puno ng pagtitiis. Natuto si Solana na kumain ng tuyo at bagoong, na dati ay hindi man lang sumasagi sa kanyang hapag. Ang kanyang mga kamay na dati ay nagbubuklat lamang ng mga papeles ng negosyo, ay naging magaspang sa pagtulong kay Lola Amada, sa pagtatanim ng mga gulay para may maibenta sa palengke. Sa bawat hapdi ng kanyang likod at pagod ng kanyang katawan, mas lalong tumitibay ang kanyang pangarap na makabangon. Isang hapon, habang naglalakad si Solana, pauwi mula sa maliit na sapa, isang itim na sasakyan ang dumaan sa di kalayuan. Huminto ito sa tapat ng lumang kalsada na patungo sa kanilang kuta. Ang puso ni Solana ay tila tumigil sa pagtibok nang makilala niya ang plate number ng sasakyang iyon. Kay Caspian iyon. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malalaking puno ng saging. Pinipigil ang kanyang paghinga habang ang pawis ay gumugulong sa kanyang noo. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang pagbaba ng bintana ng sasakyan. Isang lalaking nakauniforme ng bodyguard ang lumabas at nagsimulang magtanong-tanong sa mga dumadaang magsasaka. Hawak ang isang litrato. Ang kanyang litrato. Hindi pa pala tapos sina Caspian. Hindi sapat sa kanila na pinalayas siya. Tila gusto nilang siguraduhin na wala siyang pagkakataong makapagsalita o makahingi ng tulong sa iba. Ang takot na naramdaman ni Solana ay unti-unting napalitan ng isang malamig na puot. Nang umalis ang sasakyan, mabilis na bumalik si Solana sa dampa ni Lola Amada. Lola, kailangan nating mag-ingat. Hinahanap nila ako. Hindi nila ako titigilan hanggang hindi nila nasisigurong tuluyan na akong nawala sa landas nila. Anong balak ninyo, ma'am? Tanong ni Lola Amada na may halong kaba. Tumingin si Solana sa malayo, sa direksyon ng Lumina Estate na natatakpan na ng makapal na hamog. Kailangan kong mawala, Lola. Kailangan nilang maniwala na patay na si Solana. Pero bago yon, kailangan ko ng isang taong makakatulong sa akin. Isang taong may utang na loob sa aking ama. At isang taong hindi kailanman kayang bilhin ni na Caspian. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap, isang matandang alaala ang nagbalik sa isipan ni Solana. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot para sa kapakanan ng kanyang pagsasama kay Caspian. Isagani, ang lalaking tinalikuran niya noon, ngunit ang tanging makakapagligtas sa kanya ngayon. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanya, tatanggapin pa kaya siya ni Isagani pagkatapos ng lahat ng pananakit na ginawa niya rito? O ito na ang simula ng isa pang masakit na pagtanggi na hindi nakakayanin ng kanyang nagdurugong puso? Ang hiya ay isang mabigat na pasanin na tila mas masakit pa kaysa sa gutom o lamig ng gabi. Habang nakatayo si Solana sa tapat ng isang lumang gusali sa Maynila, hinawakan niya ng mahigpit ang suot na kupas na bandana para itago ang kanyang mukha. Ilang oras din siyang naglakbay mula sa Tagaytay, lulan ng mga pampublikong sasakyan, kung saan nakipagsiksikan siya sa mga estranghero, bitbit ang takot na baka may makakilala sa kanya. Tumingala siya sa karatulan ng opisina. Isagani, Alcacid, Legal and Financial Consultant. Huminto ang kanyang mundo. 10 taon na ang nakalilipas mula nang huling beses niyang makita ang lalaking ito. Si Isagani, ang lalaking nangakong magbibigay sa kanya ng mundo.
Ngunit tinalikuran niya dahil sa mabulaklak na salita ni Caspian. Ngayon, babalik siya rito hindi bilang isang matagumpay na babae, kundi bilang isang pulubi na humihingi ng tulong. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuang gawa sa mabigat na nara. Ang malamig na hangin galing sa aircon ay agad na yumakap sa kanyang nanunuyong balat. Ang amoy ng mga lumang libro at kape ay nagpabalik ng mga alaalang pilit niyang ibinaon. "Good afternoon, miss. Do you have an appointment?" Tanong ng sekretarya habang nakatingin sa kanyang maruming tsinelas at kupas na damit. "Nais ko lang sanang makausap si Isagani." "Pakisabi si Solana ito." Pabulong niyang sagot. Halos hindi lumabas ang boses niya sa tindi ng kaba. Nakita ni Solana ang pagtataka sa mukha ng sekretarya. Ngunit bago pa man ito makasagot, isang pinto sa dulo ng pasilyo ang bumukas. Isang lalaking matangkad, may malalim na mga mata at seryosong mukha ang lumabas. Tumigil ang paghinga ni Isagani nang magtama ang kanilang mga paningin. "Solana." Ang pagkabigla sa boses ni Isagani ay hindi maitago. Mabilis itong lumapit sa kanya. Binaliwala ang hitsura niyang tila galing sa isang mahabang sakuna. "Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Hindi nakapagsalita si Solana. Ang tanging nagawa niya ay yumuko, habang ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa paghikbi. Agad siyang inakay ni Isagani, papasok sa kanyang pribadong opisina at pinaupo sa isang malambot na selyon. Kumuha ito ng baso ng tubig at ibinigay sa kanya nang may banayad na haplos sa kamay. "I'm sorry, Gani. I'm so sorry." Paulit-ulit na sabi ni Solana sa pagitan ng kanyang pag-iyak. "Shh! Tahan na. Safe ka rito." Mahinahon na sagot ni Isagani. "Matagal na kitang hinahanap. Nabalitaan ko ang nangyari sa Lumina. Pero ang sabi nila ay nagbakasyon ka raw sa abroad dahil sa pagod." Hindi ako naniwala. Tumingala si Solana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. "Pinalayas nila ako, Gani. Niloko nila ako sa mga papeles. Si Caspian at si Marisol. Pinagtulungan nila ako." Naganggit-angit ang mga ngipin ni Isagani. Ang kanyang mga kamao ay nagdaop sa galit. "Alam ko ang laro ni Caspian, Solana. Matagal na siyang gumagawa ng mga kaduda-dudang transaksyon sa likod mo. Pero hindi ko inaasahan na aabot siya sa ganito kababang paraan." Huminga ng malalim si Isagani at naupo sa tapat ni Solana. Ang kanyang tingin ay lumambot, puno ng isang uri ng katapatan na hindi kailanman naramdaman ni Solana kay Caspian. "Alam mo naman na malaki ang utang na loob ko sa tatay mo, Solana. Kung hindi dahil sa scholarship na ibinigay niya sa akin noon, hindi ako magiging ganito. Pero higit pa roon, tinutulungan kita dahil hindi ka karapat-dapat sa ganitong trato." "Wala na akong pambayad sa'yo, Gani. Wala na akong kahit ano," sabi ni Solana habang nakatingin sa kanyang mga palad. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Solana. Ang kailangan ko ay ang tapang mo." Seryosong sagot ni Isagani. "Tutulungan kitang bawiin ang lahat. Pero kailangan nating maging matalino. Hindi natin sila pwedeng sugurin ng walang sandata. Kailangan nating palabasin na wala ka na talaga, habang dahan-dahan nating pinuputol ang mga ugat ng kanilang kapangyarihan." Tumayo si Isagani at lumapit sa isang malaking cabinet. May kinuha siyang isang makapal na brown envelope at inilapag ito sa mesa sa harap ni Solana. Ang bawat kilos niya ay puno ng kalkulasyon at seryosong layunin. May mga lihim si Marisol na hindi alam ni Caspian. Ang akala ni Caspian ay nakahanap siya ng perpektong kakampi, pero ang totoo, nagpasok siya ng ahas sa loob ng kanyang bahay, ani Isagani. Dahan-dahang binuksan ni Solana ang envelope. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga dokumento sa loob, mga litrato, mga record ng bangko, at isang sertipikong mula sa ibang bansa na may ibang pangalan ngunit ang mukha ni Marisol ang nakalagay. "Ano ito?" tanong ni Solana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding kuryosidad at takot. Tumingin si Isagani
Nang diretso sa kanyang mga mata, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Iyan ang susi sa kanilang pagbagsak. Solana, pero bago natin gamitin yan, may isa ka pang kailangang malaman tungkol sa babaeng itinuring mong kaibigan. Isang bagay na kapag nalaman ni Caspian ay siguradong magpapaguho sa kanilang binuong paraiso. Ano yon, Gani? Hinawakan ni Isagani ang isang dokumento at itinuro ang isang petsa. Si Marisol ay hindi galing sa isang mayamang pamilya sa probinsya gaya ng sinasabi niya. At ang asawang sinasabi niyang namatay na? Buhay pa siya, Solana. At kasalukuyan siyang naghahanap sa babaeng tumangay sa lahat ng kanyang ari-arian 10 taon na ang nakalilipas. Napatakip ng bibig si Solana. Ang puot sa kanyang dibdib ay tila nakahanap ng isang bagong apoy. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang naramdaman ni Solana ang isang pamilyar na pagkahilo. Ang kanyang muka ay biglang namutla at napahawak siya sa kanyang tiyan. Solana, okay ka lang ba? Mabilis na tanong ni Isagani. Bakas ang matinding kaba sa kanyang boses. Tumingin si Solana kay Isagani. Ang kanyang lihim ay tila nagpupumiglas na lumabas. Sasabihin ba niya ang totoo tungkol sa kanyang pagbubuntis? O itatago niya ito dahil sa takot na baka maging hadlang ito sa kanilang plano? Ngunit bago pa siya makasagot, isang anino ang dumaan sa salaming pinto ng opisina ni Isagani. Isang pamilyar na bulto ng lalaki na tila sumusunod sa kanya mula pa sa Tagaytay. Huwag mong itulad ang panlasa ko sa babaeng yon, Caspian. Ang gusto ko ay ginto. Ang gusto ko ay karangyaan. Hindi itong mga mumurahing kurtina na iniwan ni Solana. Ang boses ni Marisol ay umaalingaw-ngaw sa malaking sala ng mansyon sa Lumina Estate. Wala na ang mga simpleng dekorasyong gawa sa kahoy at mga halamang sadyang inalagaan ni Solana. Ngayon, ang bawat sulok ay puno ng mamahaling gamit na tila sumisigaw ng yaman, ngunit kulang sa kaluluwa. Ang mansyong dati ay amoy sariwang kape at pagmamahal ay naging amoy ng pabango na masyadong matapang at nakakahilo. Nakatayo si Caspian sa harap ng bintana, nakatingin sa malawak na taniman ng kape. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang itsura sa loob lamang ng ilang buwan. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at tila palaging may malalim na iniisip. Ang kanyang balikat na dati ay tuwid na tuwid, ay tila may mabigat na pasaning hindi niya maibaba. Marisol, masyadong malaki ang nagastos mo sa renovation na ito. Mahinahon, ngunit may halong pagod na, sabi ni Caspian. Ang budget para sa mga fertilizer at sa sweldo ng mga tauhan ay nagagalaw na natin. Kailangan nating maghinay-hinay. Lumapit si Marisol sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng pangaakit. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Caspian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng manipulasyon. Honey, status natin ang nakataya rito. Ngayong tayo na ang may-ari ng pinakamalaking estate sa Tagaytay, kailangang makita ng mga tao na tayo ay makapangyarihan. Huwag kang mag-alala sa pera. Mas malaki ang kikitain natin kapag nakuha na natin ang kontrata sa mga investors mula sa Europe. Pero si Solana, alam niya kung paano balansehin ang lahat. Pabulong na sabi ni Caspian, isang pangalang tila bawal nang banggitin sa loob ng bahay na yon. Biglang tumigas ang mukha ni Marisol. Bumitiw siya sa pagkakayakap at tiningnan si Caspian ng may halong puot. Solana na naman, nakalimutan mo na ba kung gaano kanya kinokontrol? Dito sa akin, ikaw ang hari, Caspian. Ibinigay ko sa iyo ang kalayaang matagal mong hinangad. Huwag mong sirain ang gabing ito dahil sa isang babaeng baliw na baka nga ay namatay na sa kung saang kalsada. Hindi nakasagot si Caspian. Pakiramdam niya ay laging may nakabara sa kanyang lalamunan tuwing susubukan niyang lumaban. Lumakad si Marisol patungo sa bar at nagtimpla ng kape. Ngunit bago niya iabot ang tasa kay Caspian,
Palihim siyang kumuha ng isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang pinitik ang ilang patak ng isang malinaw na likido sa mainit na inumin. "Uminom ka muna, honey, para kumalma ang isip mo," sabi ni Marisol habang nakangiti. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tinanggap ni Caspian ang tasa at ininom ang kape. Hindi niya napansin ang bahagyang pait na humalo sa pamilyar na lasa ng kape ng Lumina. Ilang minuto lamang ang lumipas, naramdaman niya ang isang uri ng gaan sa kanyang ulo. Ang kanyang mga pag-aalinlangan ay tila unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang blangkong pakiramdam na tila siya ay isang sunod-sunuran lamang. "Mabuting bata," bulong ni Marisol habang hinahaplos ang buhok ni Caspian. "Dito ka lang sa akin. Walang pwedeng umagaw sa'yo, lalo na ang estate na ito." Sa kabilang bahagi ng mansyon, naririnig ang malakas na pagdadabog ni Lola Tess. Ang matanda ay hindi rin masaya sa mga pagbabago. Akala niya ay mas madali niyang makokontrol si Marisol kaysa kay Solana, ngunit nagkamali siya. Si Marisol ay isang dalubhasa sa pagiging arogante at walang galang kapag wala si Caspian sa paligid. "Hoy Marisol, nasaan ang mga alahas na itinago ko sa kwarto?" sigaw ni Lola Tess habang pababa ng hagdan. "Huwag mong sabihing pinakialaman mo na naman ang mga gamit ko." Tiningnan lang siya ni Marisol ng may pandidiri. "Lola Tess, masyado na kayong makalimutin. Baka naman kung saan ninyo lang nailagay. At please, huwag kayong sumisigaw." Sumasakit ang ulo ni Caspian. Ang dalawang babae ay nagpalitan ng matatalas na tingin. Isang tahimik na giyera na nagsisimula nang sumiklab sa loob ng paraisong ninakaw nila. Gabi na nang muling tumayo si Caspian sa veranda. Bitbit ang baso ng alak. Ang hamog sa Tagaytay ay makapal. Bumabalot sa buong taniman ng kape na tila isang puting kumot. Habang nakatingin siya sa dilim, bigla siyang natigilan. Sa gitna ng mga puno ng kape, may nakita siyang isang anino. Isang babaeng nakasuot ng puting bestida, nakatayo ng tuwid at tila nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang bulto nito, ang paraan ng pagtayo nito, lahat ay nagpapaalala sa kanya kay Solana. "Solana?" Pabulong niyang tawag. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang halo ng takot at hindi maipaliwanag na pananabik. Mabilis siyang bumaba ng veranda at tumakbo patungo sa taniman. Binaliwala ang lamig at ang kanyang nanlalabong paningin dahil sa epekto ng gamot. "Solana, ikaw ba yan?" Ngunit nang makarating siya sa lugar kung saan nakita ang anino, wala siyang nadatnan, kundi ang katahimikan ng gabi at ang malamig na hangin na humahampas sa mga dahon. Ang babaeng puti ay naglaho na tila isang bula sa gitna ng makapal na hamog. Naiwang nakatayo si Caspian sa gitna ng dilim, nanginginig ang mga kamay. Totoo ba ang nakita niya o ang kanyang konsensya na ang unti-unting sumisira sa kanyang kaisipan? Hindi niya alam na mula sa madilim na bahagi ng kagubatan, may mga matang matalas na nagmamasid sa kanya, mga matang puno ng puot at naghihintay ng tamang panahon para sumingil. Hindi madali ang mamatay, ngunit mas mahirap ang muling mabuhay sa gitna ng mga abo ng sariling pangarap. Sa isang maliit at madilim na opisina sa sulok ng Maynila, malayo sa sariwang hangin ng Tagaytay, nakaupo si Solana sa harap ng isang lumang computer. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap, ay napalitan ng isang malamig at matalas na titig. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay hinahayaan niyang tangayin nga. Hangin sa bukid ay putol na ngayon. Isang maikling gupit na tila nagsisilbing baluti sa kanyang bagong pagkatao. "Madam Amara, narito na ang listahan ng mga supplier na hindi pa binabayaran ni Caspian." Tawag sa kanya ng isang batang assistant. Amara. Iyon na ang kanyang pangalan ngayon. Isang pangalang kinuha niya mula sa salitang walang hanggan dahil ang kanyang puot at determinasyon ay wala ng katapusan. Sa loob ng ilang buwan sa tulong ni Isagani,
Dahan-dahang itinayo ni Solana ang Alon Ventures. Hindi ito isang mabilis na tagumpay. Bawat sentimo na inilaan niya rito ay galing sa pawis at sa huling mga alahas na itinago ni Lola Amada para sa kanya. Biglang naramdaman ni Solana ang isang pamilyar na kirot sa kanyang likod, kasunod ng malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Napahawak siya sa mesa, pilit na kinakalma ang kanyang paghinga. Ang pagbubuntis sa gitna ng kahirapan at matinding stress ay hindi biro. May mga gabing tanging tinapay at tubig lang ang kanyang hapunan. Habang tinitignan niya ang mga graph ng pagbagsak ng ekonomiya ng Lumina Estate. Dahan-dahan lang, Amara, alalahanin mo ang bata. Paalala ni Isagani habang papasok sa silid, may dalang supot ng prutas at gatas. Tumingala si Solana, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kailangan kong bilisan, Gani. Habang lumalaki ang batang ito, mas lalong lumalakas ang kaba ko na baka mahanap nila ako bago ko pa sila mapabagsak. Naupo si Isagani sa tapat niya. Ang muka ay puno ng paghanga at pag-aalala. Nagtagumpay tayo sa unang hakbang. Ang tatlo, sa pinakamalaking coffee shop chains sa Maynila, ay pumayag ng makipag-meeting sa Alon Ventures. Hindi na nila gusto ang kalidad ng kape mula sa Lumina. Simula nang palitan ni Marisol ang mga tauhan ng mga murang trabahador na walang alam sa pag-ani. Iyon ang pagkakamali nila. Ani Solana, ang kanyang boses ay parang talim ng kutsilyo. Inakala nilang lupa at makina lang ang Lumina. Nakalimutan nilang ang puso ng bawat butil ng kape ay ang pagmamahal ng mga magsasaka na tinrato nilang parang mga alipin. Sa bawat gabi ng pagtatrabaho, tinitiis ni Solana ang pagod. May mga sandaling gusto na niyang sumuko, lalo na kapag naaalala niya ang mga yakap ni Caspian na dati ay ituring niyang langit. Pero tuwing titingin siya sa salamin at makikita ang mga peklat ng paghihirap sa kanyang mga kamay, muling nagliliyab ang kanyang dibdib. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga papeles, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang confidential source sa Tagaytay. Ang balita ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang Lumina Estate ay nahaharap sa isang malaking demandang legal dahil sa mga pekeng sertipikasyon ng kanilang kape. Si Marisol, sa kanyang kamangmangan at kasakiman, ay gumamit ng mga kemikal na ipinagbabawal para lamang mapabilis ang ani. Ito na ang pagkakataon natin, Gani, sabi ni Solana, habang mabilis na nagtitipa sa kanyang computer. Ipadala mo ang proposal ng Alon Ventures sa lahat ng mga kliyente nilang mawawalan ng supply. Ipakita natin sa kanila na may mas mainam na pagpipilian, isang kumpanyang may integridad. Habang abala ang lahat sa opisina, tumayo si Solana at lumapit sa bintana. Mula sa itaas ng gusali, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Caspian na puno ng takot kapag nalaman nitong ang kumpanyang unti-unting lumalamon sa kanyang negosyo ay pagmamay-ari ng asawang akala niya ay winasak na niya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pangamba ang hindi mawala sa kanyang isip. Paano kung sa muling pagkikita nila, makita ni Caspian ang bata? Paano kung bawiin nito ang kanyang anak bilang huling paraan para saktan siya? Kinabukasan, isang balita ang yumanig sa mundo ng negosyo sa Tagaytay. Isang malaking investor ang biglang umatras sa kontrata sa Lumina Estate sa mismong araw ng pirmahan. Ang dahilan, mas pinili nilang makipagkasundo sa isang misteryosong kumpanya na tinatawag na Alon Ventures. Sa loob ng mansyon sa Tagaytay, narinig ang malakas na kalabog ng baso na ibinato ni Caspian sa pader. Sino ang Alon Ventures na ito? Bakit ngayon ko lang narinig ang pangalang iyan? Sigaw niya sa kanyang mga sekretarya. Hindi alam ni Caspian na ang alon na kanyang kinatatakutan ay ang mismong dagat ng puot na nilikha niya at ngayon ay handa nang humampas ng malakas para lunurin siya. Ang pagtitiwala ay parang isang kristal
na kapag nabasag, ang bawat piraso nito ay nagiging matalas na bubog na handang sumugat sa sinumang humawak nito. Sa loob ng mansyon ng Lumina Estate, ang kristal na yon ay hindi lamang basag, ito ay naging pinong alikabok na. Nakatayo si Marisol sa gitna ng balkonahe, mahigpit ang hawak sa kanyang mamahalin at kulay gintong cellphone. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kumpiyansa ay bakas ngayon ng matinding takot. Isang mensahe ang kanina pa niya tinititigan, isang mensaheng nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Alam ko kung nasaan ka, Melissa. Ang pera ni Roberto ay hindi mo madadala sa hukay. Magkita tayo sa lumang pier sa Sabado o ipadadala ko ang lahat ng ebidensya kay Caspian. Melissa, pabulong na sambit ni Marisol. Ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot sa ibang bansa. Mabilis niyang binura ang mensahe nang marinig niya ang mabibigat na hakbang ni Caspian patungo sa kanya. Marisol? Ano ang ibig sabihin nito? Isang makapal na folder ang ibinato ni Caspian sa mesa, malapit sa kamay ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi lang dahil sa emosyon, kundi dahil na rin sa unti-unting paghina ng kanyang katawan mula sa mga gamot na palihim na ibinibigay ni Marisol. Dahan-dahang kinuha ni Marisol ang folder at binuksan ito. Ang laman ay ang mga bank statements ng kumpanya. May mga malalaking halaga ng pera na inilipat sa isang account sa ibang bansa sa loob ng nakaraang 3 buwan. Ani, ano ba ito? Alam mo namang abala ako sa pag-aayos ng mansyon natin. Maamong sagot ni Marisol, pilit na ibinabalik ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Halos 5 milyong piso ang nawawala sa pondo para sa ani. At ang account na pinaglipatan, hindi iyon sa kumpanya. Marisol, asawa kita. Pero bakit pakiramdam ko ay ninanakawan mo ako? Ang sigaw ni Caspian ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, dahilan para tumigil ang mga katulong sa kanilang ginagawa. Biglang pumasok si Lola Tess sa silid, bitbit ang isang basag na lalagyan ng alahas. Caspian, mabuti at gising ka na. Tignan mo itong babaeng pinili mo. Pati ang mga huling alahas na ibinigay sa akin ng tatay mo, nawawala na rin. Sigurado akong siya ang kumuha dahil siya lang naman ang may susi sa kwarto ko. Wala akong kinuha, matandang ulyanin. Nibulyaw ni Marisol kay Lola Tess, binaliwala na ang pagiging magalang sa harap ni Caspian. Baka naman kung saan-saan mo lang nilalagay dahil sa sobrang katandaan mo. Anong sabi mo? Magnanakaw ka na nga, wala ka pang galang. Susugurin sana ni Lola Tess si Marisol, ngunit agad siyang nahilo at napakapit sa braso ni Caspian. Tama na, sigaw ni Caspian, habang hawak ang kanyang ulo na tila sasabog na sa sakit. Ang epekto ng lason sa kanyang katawan ay lalong lumalala tuwing tumataas ang kanyang emosyon. Marisol, ipaliwanag mo ang pera. Ngayon din. Lumapit si Marisol kay Caspian. Ang kanyang mga mata ay biglang nagtubig. Isang acting na kayang magpalambot kahit sa pinakamatigas na puso. Caspian, honey, paano mo nagagawang paghinalaan ako? Ang perang yon ay inilaan ko para sa sorpresa ko sa'yo. Balak ko sanang bayaran ang utang natin sa Alon Ventures ng buo para hindi ka na ma-stress. Pero ngayon, dahil sa mga paratang ng nanay mo, parang gusto ko nang sumuko. Sorpresa? 5 milyon para sa sorpresa? Tanong ni Caspian, ang kanyang isipan ay nagsisimulang lumabo dahil sa matinding hilo. Opo, honey. At tungkol naman sa mga alahas ni Lola Tess, baka naman si Solana ang kumuha bago siya umalis. Alam ninyo namang tuso ang babaeng yon. Dugtong pa ni Marisol habang dahan-dahang hinahaplos ang dibdib ni Caspian. Si Solana. Pero ilang buwan na siyang wala. Ninbulong ni Caspian, ang kanyang luhika ay unti-unti nang nilalamon ng manipulasyon ni Marisol. Baka bumalik siya rito nang hindi natin alam. O baka naman may kasabwat siya sa mga katulong? Sabi ni Marisol habang nakatingin ng matalim kay Lola Tess.
Caspian, hindi mo ba napapansin? Palaging kinakampihan ng nanay mo si Solana noon. Baka naman ang nanay mo mismo ang nagbigay ng mga alahas kay Solana para sirain tayo. Nanlaki ang mga mata ni Lola Tess sa narinig. Walang hiya ka. Anong klaseng kasinungalingan yan? Caspian, tignan mo siya. Masyado siyang defensive. Pagpapatuloy ni Marisol. Ani, kailangan nating mag-ingat. Maraming gustong magpabagsak sa atin at baka ang kalaban ay nasa loob mismo ng ating tahanan. Napaupo si Caspian sa silyon. Tuluyan nang nawala ang kanyang determinasyong alamin ang katotohanan. Ang bawat salita ni Marisol ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kakayahang mag-isip ng tama. Sige na, Lola Tess. Bumalik na kayo sa kwarto ninyo. Pagod lang si Caspian. Utos ni Marisol nang may tagumpay sa kanyang boses. Nang makaalis ang matanda na umiiyak sa galit, lumapit si Marisol sa bar at kumuha ng biha ng isang basong tubig. Muli, palihim siyang naglagay ng gamot at ibinigay ito kay Caspian. Inumin mo ito, honey, para makapagpahinga ka. Habang umiinom si Caspian, tumalikod si Marisol. Ang kanyang mukha ay biglang naging malamig. Kailangan niyang maayos ang problema sa blackmailer niya sa lalong madaling panahon. At ang perang nakuha niya mula sa kumpanya ni Caspian, ang gagamitin niya para patahimikin ang kanyang nakaraan. Ngunit hindi niya alam na sa labas ng mansyon, sa ilalim ng isang malaking puno ng kape, isang tauhan ni Isagani ang nakatago. Kinukuhanan ng litrato ang bawat tagpo sa loob ng mansyon gamit ang isang malakas na lens. Sa kabilang dako, sa opisina ng Alon Ventures, tinitingnan ni Solana ang mga litratong ipinadala sa kanya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mag-away kayo. Ubusin ninyo ang isa't isa dahil kapag wala na kayong natira, doon ako papasok para bawiin ang lahat. Biglang tumunog ang telepono ni Solana. Isang boses mula sa ospital ang nagsalita. Madam Amara, kailangan ninyong pumunta rito. Ang inyong blood pressure ay masyadong mataas at maaari itong makaapekto sa inyong dinadalang bata. Napahawak si Solana sa kanyang mesa. Ang tagumpay ay abot kamay na niya, pero ang kanyang katawan ay tila bumibigay na. Alin ang uunahin niya? Ang hustisyang matagal niyang hinintay o ang buhay ng anak na tanging kayamanan niya? Ang sakit ng panganganak ay isang uri ng dusa na tila binibiyak ang iyong buong pagkatao, ngunit para kay Solana, ang bawat kirot ay isang paalala na mayroon pa siyang dahilan para lumaban. Sa loob ng isang maliit na silid, sa isang pribadong klinika na malayo sa karangyaan ng Tagaytay, ang tanging naririnig ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Ang bawat patak ng tubig ay humahampas sa bubungang yero. Lumilikha ng isang ritmo na tila libu-libong maliliit na daliring nagtatambol sa bakal, ngunit sa loob ng silid, ang mas malakas na tunog ay ang mabilis na paghinga ni Solana. Kaya mo ito, Solana. Huminga ka ng malalim. Bulong ni Isagani habang mahigpit na hawak ang kamay ng babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at ang kanyang kurbata ay maluwag na. Bakas ang ilang oras na pagtitiyaga sa tabi ni Solana. Hindi ko na kaya. Pabulong na sagot ni Solana. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga labi ay maputla at nanginginig. Sa gitna ng matinding sakit, ang tanging imaheng pumapasok sa kanyang isipan ay ang mukha ni Caspian noong gabi ng anibersaryo nila. Ang malamig na mga mata nito habang itinataboy siya sa ulan. Ang galit na iyon ang naging lakas niya para muling umire. Sa huling pagkakataon, ibinigay ni Solana ang lahat ng kanyang natitirang lakas, kasabay ng isang malakas na pagkulog na nagpayanig sa bintana ng silid. Isang matinis na tinig ang bumasag sa katahimikan. Isang iyak na puno ng buhay, isang tunog na nagpahinto sa ikot ng mundo ni Solana. Dahan-dahang inilapag ng nurse ang isang maliit at kulay rosas na sanggol sa dibdib ni Solana. Ang init ng balat ng bata
ay tila isang milagrong nagpawi sa lahat ng pagod at hapdi na kanyang naramdaman. Ang bawat butil ng luha na dumadaloy sa pisngi ni Solana ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng ligayang ngayon lamang niya naramdaman. Lalaki siya, Solana. Isang malusog na batang lalaki. Nakangiting sabi ni Isagani habang pinupunasan ang kanyang sariling mga mata. Hinalikan ni Solana ang noo ng kanyang anak. Gabriel, ang pangalan mo ay Gabriel dahil ikaw ang aking tagapagligtas. Sa sandaling iyon, ang ulan sa labas ay tila tumigil sa paghampas sa yero, pinalitan ng isang mahinahon at banayad na amoy ng basang lupa. Ang golden moment na ito ay tila isang sagradong seremonya sa pagitan ng mag-ina. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagtatago, isang bagong pag-asa ang isinilang. Ngunit habang tinititigan ni Solana ang kanyang anak, ang kanyang puso ay dahan-dahang tumigas muli. Tumingin siya kay Isagani nang may determinasyong higit pa sa talim ng anumang sandata. Gani, kailanman ay hindi malalaman ni Caspian ang tungkol sa batang ito. Hindi ko papayagang mahawakan ng kanyang mga maruming kamay ang kaisa-isang bagay na malinis sa buhay ko. Tumango si Isagani, nauunawaan ang bigat ng sumpa ng isang ina. Pangako, Solana, poprotektahan ko kayong dalawa. Lumipas ang ilang araw ng pagpapalakas ni Solana sa loob ng klinika. Kahit nahirap pa siyang kumilos, hindi siya tumigil sa pag-iisip sa kanyang mga susunod na hakbang. Ang bawat pag-iyak ni Gabriel ay tila isang paalala na ang bawat segundong lumilipas ay mahalaga. Isang hapon, pumasok si Isagani sa silid ni Solana na may dalang isang pahayagan at isang dokumento na may opisyal na selyo. Ang kanyang mukha ay seryoso, isang ekspresyong alam ni Solana na may dalang malaking balita. Solana, dumating na ang balitang hinihintay natin, sabi ni Isagani habang inilalapag ang dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa. Dahil sa sunod-sunod na pagkakaatras ng mga investors at ang hindi mabayarang mga utang ni Caspian sa bangko, tuluyan nang ibinagsak ng korte ang hatol. Ano yon, Gani? Tanong ni Solana habang hinihele si Gabriel. Ang Lumina Estate. Ang lupang ipinamana sa iyo ng iyong ama na kinuha nila ng palihim. Ito ay nakatakda ng i-auction sa susunod na buwan, paliwanag ni Isagani. Ito na ang pagkakataon ng Alon Ventures. Pwede na nating mabili ang buong estate sa halagang mas mababa sa tunay nitong halaga. Nanlaki ang mga mata ni Solana. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, isang halo ng kaba at pananabik. Ibig sabihin, malapit na silang mawalan ng matitirhan? Higit pa roon, Solana. Kapag nakuha natin ang Lumina, wala nang matitira sa kanila, kundi ang kanilang mga pangalan na puno ng dumi. Si Caspian ay mababankrupt at si Marisol ay mawawala ng katuwiran para manatili sa tabi niya. Ani Isagani. Ngunit bago pa man makasagot si Solana, isang maliit na detalye sa dokumento ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pirma sa dulo ng auction notice na hindi dapat naroroon. Isang pangalan ng isang bagong grupo ng mga abogado na kumakatawan sa isang lihim na buyer. Isang buyer na mukhang may mas malalim na interes sa Lumina Estate kaysa sa Alon Ventures. Gani, sino itong Vanguard Holdings? Tanong ni Solana. Ang kanyang tinig ay biglang naging malamig. Kumunot ang noo ni Isagani at tiningnan ang pangalan. Ngayon ko lang narinig ang pangalang yan. Akala ko, tayo lang ang nag-iisang interesado sa auction. Tumingin si Solana sa labas ng bintana kung saan ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa likod ng mga gusali ng syudad. May iba pang naglalaro, Gani. Isang taong mukhang alam din ang kahinaan ni na Caspian. At kung hindi tayo mag-iingat, baka ang hustisyang matagal nating hinintay ay maagaw pa ng isang aninong hindi natin nakikilala. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Gabriel habang si Solana ay naiwang may isang malaking katanungan. Sino ang bagong kalaban na ito?
At bakit tila mas malalim ang alam nito tungkol sa Lumina kaysa sa kanya? Ibigay mo sa akin ang perang yan, Caspian. Huwag kang magmarunong dahil ako ang nagliligtas sa kumpanyang ito habang ikaw ay nakahilata at walang ginagawa. Ang boses ni Marisol ay parang hagupit ng latigo sa loob ng tahimik na silid-aklatan ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa pagmamahal, kundi sa isang uri ng desperasyon na tila isang hayop na nakakulong sa isang nagbabagang hawla. Nakatayo si Caspian sa harap ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Habang pinipilit na labanan ang hilo na dulot ng araw-araw na pag-inom ng lason na ibinibigay ni Marisol. Hindi ko ibibigay ang kontrol ng account na ito, Marisol. Ito na lang ang natitirang pondo para sa mga manggagawa sa estate. Kung kukunin mo ito, tuluyan na tayong mawawalan ng kontrol sa ani. Ano bang pakialam mo sa mga magsasakang iyan? Sigaw ni Marisol habang mabilis na lumapit kay Caspian at hinablot ang susi ng vault mula sa leeg nito. Ang kailangan natin ay ilipat ang lahat ng assets sa pangalan ko para hindi ma-sequestrate ng bangko ang mga ari-ariang ito. Hindi mo ba naintindihan? Kung hindi mo gagawin ito, pareho tayong makukulong. Sa labas ng pinto, nakikinig si Lola Tess. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Alam niyang tama si Caspian, ngunit ang pagiging sakim ni Marisol ay wala ng limitasyon. Ramdam ng matanda na unti-unti nang nilalamon ng dilim ang kanilang tahanan. Sa kabilang banda, sa isang secret meeting room sa Makati, tinititigan ni Solana ang mga screen ng computer. Ipinapakita ng mga litrato mula sa CCTV ng mansyon na ipinasa sa kanya ng tauhan ni Isagani ang bawat kilos ni Marisol. Gani, tignan mo ang mukha niya, ani Solana habang itinuturo ang screen. Hindi lang pera ang habol niya. Mukhang may sinusunod siyang utos mula sa ibang tao. Sino ang Vanguard Holdings na ito na palaging binabanggit niya sa tawag sa telepono? Hindi ko pa matukoy, Solana. Pero mukhang si Marisol ay isang pawn lamang sa isang mas malaking laro. Sagot ni Isagani habang nagtitipa sa kanyang laptop. Sinusubukan nilang iligpit ang lahat ng ebidensya ng pandaraya sa Lumina bago pa man dumating ang araw ng auction. Kailangan nating maunang kumilos. Kinabukasan, isang pagkakamali ang ginawa ni Marisol. Sa kanyang pagmamadaling ilipat ang pondo, nakalimutan niyang isecure ang digital signature ng kumpanya na nakakabit sa computer ni Caspian. Ginamit ito ni Isagani bilang isang digital bait. Nagpadala si Isagani ng isang peking abiso ng bangko sa email ni Marisol. Isang abiso na nagsasabing ang lahat ng pera ay nailipat na sa isang offshore account na pagmamay-ari niya sa ibang bansa. Dahil sa kasakiman, agad na naniwala si Marisol at nag-login sa link na ibinigay ni Isagani. Gotcha! Bulong ni Isagani sa kanyang opisina habang nakikita ang pag-transfer ng access rights ni Marisol patungo sa kanilang server. Sa loob ng Lumina Estate, biglang nag-freeze ang lahat ng computer. Lumabas sa mga screen ang isang mensahe. Access denied. Unverified transaction. Nataranta si Marisol. Hindi! Ano ito? Caspian, anong ginawa mo? Ngunit si Caspian ay hindi na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang dokumentong biglang lumabas sa printer. Ito ay isang kontrata ng bentahan ng lupa. Isang kontrata na nilagdaan ni Marisol ng palihim sa pangalan ng Vanguard Holdings. Nakasaad doon na ibinebenta niya ang buong Lumina Estate sa halagang ₱1 lamang. Marisol, binenta mo ang lupain ng pamilya ko? Bulong ni Caspian. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng bakal sa sahig. Ang kanyang hilo ay unti-unting nawawala. Pinalitan ng isang matinding galit na matagal niyang kinimkim. Hindi! Hindi ako ang gumawa niyan. Baka si Solana. Si Solana ang may gawa niyan. Sigaw ni Marisol. Ang kanyang buhok ay nagulo na sa pagwawala. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Sigaw ni Caspian at sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpadala sa luha ng babae.
Itinulak niya si Marisol ng malakas dahilan para ito ay matumba sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isang abogado ng bangko kasama ang mga pulis. Ang balita ay kumalat na. Ang Lumina Estate ay nakatakda ng i-foreclose dahil sa mga ilegal na transaksyong ginawa ng kasalukuyang pamunuan. Si Marisol ay naiwang nakaupo sa sahig. Ang kanyang pangarap na yaman ay naglaho sa isang iglap. Sa kabilang banda, si Solana, na nakatago sa malayo, ay pinapanood ang lahat sa pamamagitan ng kanyang tablet. Hindi pa ito ang katapusan. Ang auction ay sa susunod na linggo at doon niya ipakikita sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng Lumina. Habang nakatingin siya sa screen, biglang humarap sa kanya si Gabriel, ang kanyang anak, at tumawa ng malakas. Ang tawa ng bata ang naging hudyat na ang lahat ng paghihirap ay may katumbas na tagumpay. Hindi sila makakaligtas, Gabriel, bulong ni Solana. Ang araw ng hustisya ay malapit na. Ang hangin sa Tagaytay ay nananatiling malamig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang lamig ng ulan. Ito ay ang lamig ng isang nagbabantang unos. Sa labas ng gate ng Lumina Estate, maraming mga opisyal ng gobyerno ang dumating kasama ang mga pulis. Ang Vanguard Holdings ay biglang naglaho. Iniwan si Marisol na nakaluhod sa gitna ng sala. Hawak ang mga pekeng dokumento na wala na ngayong halaga. Sa loob ng silid-aklatan, si Caspian ay nakaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan. Ang bawat bahagi ng kanyang negosyo ay unti-unting kinakain ng mga utang. Wala nang natira sa kanya, kundi ang mga pader ng mansyong ito na unti-unti na ring kinukuha ng bangko. Samantala, sa isang lumang sementeryo sa paanan ng bundok, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Solana. Suot ang isang itim na coat at dark glasses. Hawak niya ang isang maliit na buke ng mga puting liryo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa puntod ng kanyang ama. Nandito na ako, Itay, bulong niya sa harap ng lapida. Hindi ko man nabawi ang Lumina sa paraang nais mo, pero sisiguraduhin kong hindi na ito kailanman muling tatapakan ng mga taong walang dangal. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng nakaraan. Alam ni Solana na ang puntod na ito ang saksi sa kanyang mga luha noong siya ay pinalayas. Ngunit ngayon, walang luha. Ang natira na lamang ay isang matapang na babae na handang humarap sa kanyang tadhana. Sa hindi kalayuan, nakamasid si Isagani mula sa loob ng sasakyan. Alam niyang ito ang huling hakbang ng kanilang plano. Ang pagbabalik ni Solana ay hindi na bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang may-ari na babawi sa kanyang karapatan. Biglang tumunog ang telepono ni Solana. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Alam kong nandito ka sa Tagaytay. Ang nakaraan ay hindi natutulog, Solana. Kumunot ang noo ni Solana. Sino ang taong ito? Si Marisol? O ang misteryosong may-ari ng Vanguard Holdings? Mabilis siyang bumalik sa sasakyan at nagmaneho patungo sa lumang bodega, malapit sa Lumina Estate, ang lugar kung saan dati tinatambakan ng mga kape ang mga ani. Pagdating niya, nakita niya ang isang anino ng lalaki na nakatayo sa gitna ng bodega. Akala mo ba tapos na ang laban? Boses iyon ni Caspian. Si Caspian, ang kanyang dating asawa. Hindi na ito ang lalaking kilala niya na laging nakaporma. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagod. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang maliit na box. Ang parehong box na ibinigay ni Solana noong anibersaryo nila na itinapon niya noon. Anong ginagawa mo rito, Caspian? Matigas na tanong ni Solana. Binasa ko ang diary mo. Sagot ni Caspian, ang boses ay nanginginig. Nahanap ko sa ilalim ng sahig. Sa kwarto natin, lahat ng sakripisyo mo, lahat ng pagmamahal mo. Solana, bakit hindi mo sinabi? Dahil hindi mo naman nakikita, Caspian? Masyado kang nabulag sa sarili mong ambisyon at sa mga matatamis na salita ni Marisol. Lumapit si Caspian, ngunit huminto siya nang makita niya ang pagbabago sa mga mata ni Solana.
Ang babaeng dati ay sunod-sunuran sa kanya ay wala na. Ang nakaharap sa kanya ngayon ay isang estranghero na may matinding puot. Gusto kong itama ang lahat, pakiusap ni Caspian. Kahit mawala ang lumina, kahit mabilanggo ako, gusto ko lang na malaman mo na. Nagsisisi ako. Ang pagsisisi ay hindi sapat para mabura ang 10 taon na panloloko, sagot ni Solana. Ang kailangan mo ay ang makita ang tunay mong sarili sa salamin. At Caspian, huli na ang lahat. Ang auction ay bukas na. Tumalikod si Solana, ngunit bago pa siya makalabas, narinig niya ang pagkalabit ng baril. Hindi ito kay Caspian. Mula sa likod ng mga kahoy na lalagyan, isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang lumabas. Ang mga tauhan ng Vanguard Holdings. Akala ninyo ba ay kayo ang magdedesisyon sa lupang ito? Ani ng isa sa mga lalaki. Ang Vanguard Holdings ay hindi basta-basta umaatras. Naramdaman ni Solana ang panganib. Hindi lamang pala si Caspian at Marisol ang kalaban. May isang mas malaking puwersa ang nagmamaniobra sa lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Solana na ang kanyang pagbabalik ay hindi lang isang simpleng pagbawi ng ari-arian. Ito ay pagpasok sa isang digmaang hindi niya inaasahan. Nilingon niya si Caspian. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay nagkaroon ng kaunting awa. Caspian, kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Ngayon din. Ang gabi ng ika-10 anibersaryo ay dapat sana ay isang pagdiriwang ng pagmamahalan. Ngunit sa Lumina Estate, ito ay naging entablado ng paghuhukom. Ang malaking tent sa garden ay puno ng mga kilalang negosyante at politiko. Ang bawat isa ay nakasuot ng mamahaling barong at gown. Walang kamalay-malay na ang lupang tinatapakan nila ay unti-unti nang kinukuha mula sa kamay ng mga mapagsamantala. Nakatayo si Marisol sa harap ng podium. Ang kanyang mukha ay nakapinta ng peking ng ngiti. Sa kanyang tabi ay si Caspian na ang mga mata ay tila wala na sa kanyang katawan. Isang taong nawalan na ng direksyon. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng Lumina, simula ni Marisol sa boses na nangangatog. At ang paglipat ng pamumuno sa Vanguard Holdings para sa mas malaking kinabukasan. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng garden. Hindi iyon ang mga panauhin na inaasahan nila. Ang mga ilaw sa paligid ay biglang namatay, pinalitan ng isang matinding liwanag mula sa isang projector na nakatutok sa puting tela sa likuran. Isang video ang nagsimulang tumugtog. Iyon ang mga lihim na pag-uusap ni Marisol sa kanyang mga kasabwat, ang mga resibo ng kanyang maling transaksyon at ang pinaka-nakakagimbal sa lahat, ang ebidensya ng paggamit niya ng lason para unti-unting paslangin ang isip ni Caspian. Natahimik ang buong paligid. Ang bawat bulong ay naging isang sigaw ng pagkamuhi. Sino ang gumagawa nito? Sigaw ni Marisol, pilit na hinahanap ang remote sa podium. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang anino ang dahan-dahang naglakad patungo sa entablado. Suot ang isang eleganteng suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na hindi matatawaran. Si Solana. Tapos na ang palabas, Marisol. Malamig na sabi ni Solana. Ang kanyang boses ay hindi humihingi ng awa. Hindi rin ito nagmamakaawa. Ito ay ang boses ng hustisya. Solana, paano ka nakapasok dito? Patay ka na. Sigaw ni Marisol. Ang kanyang pagiging sopistikada ay tuluyang naglaho. Sinugod niya si Solana, ngunit mabilis na humarang ang mga security na kinuha ni Isagani. Ang mga multo ay bumabalik para maningil. Sagot ni Solana. Tumingin siya sa mga tao sa paligid. Ang lupang ito, ang Lumina Estate, ay hindi kailanman naging pag-aari ng Vanguard Holdings o ni Marisol. Ito ay nakapangalan sa akin, at ang mga kontratang pinirmahan ninyo ay pawang mga pekeng dokumento na napatunayan na ng mga awtoridad. Sa isang iglap,
Pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Marisol, ikaw ay inaresto sa salang estafa, falsification of public documents, at attempt on the life of Caspian Vele. Hindi nakalaban si Marisol. Ang kanyang mga kamay ay nilagyan ng posas habang ang mga flash ng kamera ay tila kidlat na humahampas sa kanyang mukha. Napatingin si Solana kay Caspian. Ang lalaking minsan niyang minahal ay nakaluhod na ngayon, puno ng pagsisisi at kahihiyan. Solana, patawarin mo ako. Alam ko, hindi na ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Pero sa harap ng lahat, gusto kong aminin. Ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng ito. Ang hustisya ay hindi pagpapatawad, Caspian. Ito ay pagtanggap sa mga bunga ng iyong mga naging desisyon, sagot ni Solana. Hindi siya lumingon nang ilabas ng mga pulis si Caspian. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Isagani kay Solana. Hawak ang isang legal na dokumento. Tapos na, Solana. Nasa atin na ang kontrol sa estate. Ang mga tao ay nakikinig na sa atin. At ang mga magsasaka ay handa nang bumalik sa ilalim ng iyong pamumuno. Tumingala si Solana sa langit ng Tagaytay. Ang gabing ito, na dapat sana ay gabing muling pagbagsak niya, ay naging gabing muling pagsilang. Ang bawat bituin sa langit ay tila saksi sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pangalan ang hindi mawala sa kanyang isipan. Ang batang si Gabriel na naghihintay sa kanya sa ligtas na lugar. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang hindi inaasahang tunog ang nagpagulat sa lahat. Isang malakas na pagsabog sa labas ng mansyon. Hindi pala tapos ang laban. Ang Vanguard Holdings ay hindi basta-basta susuko. Ang hangin sa labas ng mansyon ay napuno ng usok mula sa sumabog na sasakyan sa parking lot. Ang mga panauhin ay nagkakagulo, tumatakbo, patungo sa mga exit habang ang mga security ng Vanguard Holdings, mga lalaking nakaitim at walang emosyon, ay pumasok sa garden area. May mga hawak na sandata. Huwag kayong kikilos, sigaw ng pinuno nila. Ang Lumina Estate ay hindi na pag-aari ni Solana o ni Caspian. Ito ay nasa ilalim na ng kontrol ng aming kumpanya. Nakatayo si Solana sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, ngunit ang kanyang isipan ay kasing lamig ng yelo. Hindi siya natatakot. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, ang kamatayan ay tila isang estrangherong matagal na niyang kakilala. Sa tabi niya, si Isagani ay agad na humarang sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nakatutok sa mga armadong lalaki. Solana, umalis ka na rito. Sumama ka sa mga pulis. Bulong ni Isagani. Huwag mong hayaang madamay ka sa gulong ito. Hindi ako aalis, Gani. Ito ang pag-aari ko. Ito ang dugo at pawis ng pamilya ko. Sagot ni Solana. Sa gitna ng tensyon, lumabas mula sa anino ang isang matandang lalaki, ang CEO ng Vanguard Holdings, si Don Valeriano, isang taong kilala sa pagiging malupit sa mundo ng negosyo. Napakagaling ng iyong pagbabalik, Solana. Pero ang nakaraan ay nananatiling nakaraan. Ang utang ng iyong ama ay hindi kailanman nabayaran. Anong utang? Sigaw ni Solana. Ang ama ko ay isang taong may dangal. Hindi siya kailanman nagnakaw o nangutang sa inyong uri. Tumawa si Don Valeriano. Ang iyong ama ay hindi nagnakaw, pero siya ang nagtago ng isang sikretong kayang magpabagsak sa mga taong nasa kapangyarihan. At ang sikretong yon ay nakabaon dito sa Lumina Estate. Biglang naunawaan ni Solana. Hindi lang kape ang habol nila. May iba pang bagay sa ilalim ng lupa ng Lumina. Isang lihim na nakatago sa loob ng mga dekada. Isang lihim na marahil ay siyang dahilan kung bakit lahat sila ay nagkagulo. Bago pa man makapagsalita ang Don, isang tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan. Ang mga tropa ng SWAT
ay nakapalibot na sa buong estate. Ang mga pulis na inasahan ni Solana para sa pag-aresto kay Marisol ay siya palang magliligtas sa kanya mula sa mga tauhan ni Don Valeriano. Don Valeriano, kayo ay inaresto sa salang iligal na pagpasok at paggamit ng dahas. Sigaw ng pinuno ng SWAT. Sa isang iglap, ang mga tauhan ng Vanguard ay napilitang bumitiw. Ang kanilang plano ay gumuho sa harap ng batas. Si Don Valeriano ay kinaladkad din palabas. Ang kanyang muka ay puno ng matinding puot habang nakatingin kay Solana. Hindi pa ito tapos, Solana. Ang sikreto ng iyong ama ang magiging sanhi ng iyong sariling pagbagsak. Huling sigaw ng matanda bago siya isakay sa sasakyan ng mga pulis. Naiwan si Solana sa gitna ng malawak na garden. Ang mga ilaw ay unti-unting bumabalik sa normal. Si Marisol at Caspian ay wala na. Dinala na ng mga awtoridad. Ang mansyon na dati ay naging simbolo ng kanyang pasakit ay tila humihinga na ng maluwag. Nilapitan siya ni Isagani, ang kanyang mukha ay puno ng relief. Tapos na, Solana. Ang lumina ay sayo na. Walang sino man ang makakakuha nito sayo. Tumingin si Solana sa buong paligid. Ang mga tao ay unti-unti nang nagliligpit. Ang mga panauhin ay nagbubulungan tungkol sa mga pangyayaring magiging headline ng mga balita bukas. Ngunit para kay Solana, ang pinakamahalagang panalo ay hindi ang lupa, kundi ang kalayaan. Lumapit siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo sa estate patungo sa lugar kung saan naghihintay ang kanyang anak. Sa loob ng sasakyan, kinuha niya ang maliit na locket na iniwan ng kanyang ama. Binuksan niya ito at sa loob ay may isang maliit na susi. Isang susi na hindi niya alam kung para saan, ngunit isang susi na tila kumakatawan sa lahat ng mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Habang binabaybay niya ang kalsada pa uwi, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang karma ng mga traidor ay naipatupad na. Ang mga taong nagtangkang gumiba sa kanyang buhay ay naging abo na sa nakaraan. Ngayon, ang tanging natitira ay ang kinabukasan. Isang kinabukasan na siya mismo ang susulat, kasama ang taong tunay na nagmamahal sa kanya at ang kanyang anak na si Gabriel. Ang umaga sa Tagaytay ay hindi kailanman naging ganito kasariwa. Ang hamog ay unti-unti nang humahawi, hinahayaan ang sikat ng araw na humalik sa bawat dahon ng kape na sa wakas ay muling pag-aari na ni Solana. Sa loob ng malawak na mansyon na dati ay naging bilangguan ng kanyang mga pangarap, ngayon ay maririnig na muli ang masayang huni ng mga ibon at ang tunog ng pagtatawanan. Nakatayo si Solana sa tapat ng malaking bintana. Hawak ang susi na nahanap niya sa locket ng kanyang ama. Hindi na ito isang bigat, kundi isang simbolo ng katotohanan. Pagkatapos ng ilang linggong pananaliksik kasama ang mga tauhan ni Isagani, natuklasan nila ang isang lumang basement sa ilalim ng bodega ng kape. Isang lugar na hindi man lang napansin ni Marisol o ni Caspian sa kanilang kasakiman. Solana, tawag ni Isagani habang papasok sa silid. May dala itong mainit na kape na amoy tsokolate at lupa, ang paboritong timpla ng kanyang ama. Handa na ang lahat. Nakita na namin ang pintuan na bumabagay sa susing iyon. Hindi na nagdalawang isip si Solana. Sumama siya kay Isagani patungo sa bodega. Sa gitna ng mga tambak ng sako, inilapat niya ang susi sa isang nakatagong siwang sa dingding. Isang mabigat at kalawanging pinto ang dahan-dahang bumukas. Nilalantad ang isang maliit na silid na puno ng mga dokumento at mga lumang mapa. Ang mga dokumentong yon ay hindi lamang tungkol sa kape. Iyon ang mga ebidensya ng malinis na pamumuhay ng kanyang ama at ang mga plano nito para sa isang kooperatiba na magbibigay ng lupain sa mga magsasaka. Ang lahat ng ito ay pilit na ibinaon ng mga taong tulad ni Don Valeriano dahil ayaw nilang magkaroon ng kapangyarihan ang mga maliliit na magsasaka. Ang ganda ng kanyang layunin, mahinang sabi ni Isagani
habang binabasa ang mga papeles. Itinago ng tatay mo ang lahat ng ito dahil alam niyang sa sandaling mamatay siya, kukunin ng mga buwaya ang lupang ito. Ginawa niya ang lahat para masiguro na ikaw ang magmamana ng katotohanan. Naramdaman ni Solana ang isang mainit na agos ng luha sa kanyang pisngi. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang pagtataksil ni Caspian, ang panloloko ni Marisol, lahat ng iyon ay naging daan lamang para matuklasan niya ang tunay na pamana ng kanyang ama. Hindi ito tungkol sa akin, Gani, sabi ni Solana habang nakatingin sa mga mapa. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dignidad sa mga taong nagtatrabaho sa lupang ito. Ang lumina ay hindi sa akin, ito ay para sa kanila. Sa sumunod na mga araw, ginawa ni Solana ang hindi inaasahan ng sinuman. Sa halip na ibenta ang estate o gamitin ito para sa sariling yaman, binuo niya ang kooperatibang binalak ng kanyang ama. Ang bawat magsasaka na pinalayas ni na Caspian ay binalik niya at binigyan niya sila ng bahagi sa ani. Sa loob ng selda, nalaman ni Marisol at Caspian ang balita. Ang babaeng akala nilang winasak na nila ay siya palang nagbigay ng pinakamalaking pagkatalo sa kanilang mga buhay. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan na hinding-hindi nila magagawa. Isang hapon, habang naglalakad si Solana, sa gitna ng kanyang taniman, nilapitan siya ni Isagani. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Solana, marami ka nang nagawa. Hindi mo na kailangang dalhin ang bigat ng mundo, ani Isagani. Pagod ka na. Hayaan mong tulungan kitang pasanin ang lahat ng ito. Tumingin si Solana kay Isagani. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nakakakita ng isang abogado o isang kasabwat. Nakikita na niya ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkakamali noon. Dahan-dahang hinawakan ni Solana ang kamay ni Isagani. Ang bawat daliri ng lalaki ay puno ng init at katapatan. Gani, hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Ang puso ko ay marami ng peklat, bulong ni Solana. Ang mga peklat na yan, ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko, sagot ni Isagani. Huwag mong tignan ang nakaraan, tignan mo ang hinaharap at ang batang naghihintay sa atin sa mansyon. Napangiti si Solana. Ang kanyang kaluluwa na matagal na naging bilanggo ng puot at pagtataksil ay sa wakas ay malaya na. Wala na ang galit, wala na ang takot. Ang natira na lamang ay ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Habang papalubog ang araw, ang Lumina Estate ay hindi na lamang isang lupain ng kape. Ito ay naging isang hardin ng paghilom at bagong simula. 5 taon na ang nakalilipas. Ang hangin sa Tagaytay ay nananatiling kasing lamig at kasing sarap ng dati. Ngunit ang bawat simoy nito ay may dalang amoy ng mga bagong sibol na kape na nagtatagumpay sa ilalim ng araw. Sa gitna ng malawak na taniman, si Gabriel, isang bata na may kulot na buhok at matatalas na mga mata, ay tumatakbo habang humahabol sa isang makulay na saranggola. Ang bawat halakhak niya ay tila musika na nagpapatahimik sa anumang ligalig ng nakaraan. Sa di kalayuan, nakamasid si Solana. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay payapa at puno ng liwanag na hindi na kailanman muling papatayin ng takot. Hindi na kailangang bigkasin ang anumang salita ng paghihiganti o pagkamuhi. Sa bawat pagtatanim ni Solana ng bagong puno ng kape, sa lupang dati nilang sinubukang nakawin, natutunan niyang ang pinakamataas na uri ng pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang lingunin ang nakaraan. Ang kapayapaan na matagal niyang hinanap ay wala sa yaman o sa pagbawi ng ari-arian. Matatagpuan ito sa bawat tasa ng kape na inihahain ng mga magsasaka sa mga bisita ng Lumina Cooperative. Isang kooperatibang binuo niya sa pangalan ng kanyang ama. Wala na ang mga pader na naghihiwalay sa mansyon at sa mga tao sa paligid nito.
Ngayon, ang Lumina ay isang tahanan para sa lahat, kung saan ang bawat ani ay pinagsasaluhan at ang bawat tagumpay ay pinagdiriwang ng may katapatan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lupang hawak mo, kundi sa integridad ng iyong puso. Ang pagtataksil at pang-aapi ay maaaring nakawin ang iyong tahanan sa isang iglap, ngunit walang sino man ang makakakuha sa iyong kakayahang bumangon mula sa mga abo. Ang paghihiganti ay isang apoy na nakakaubos ng sarili, ngunit ang paggawa ng mabuti ang tanging paraan upang muling makita ang liwanag. Ang pamilya ay hindi laging nakatali sa dugo. Ito ay nakatali sa katapatan at sa mga taong mananatili sa iyong tabi kahit sa gitna ng pinakamalakas na unos. Lumapit si Isagani, inakbayan si Solana at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Sabay silang tumingin sa taniman habang papalubog ang araw, naghahanda para sa panibagong umaga na puno ng pag-asa. Wala na ang takot, wala na ang dilim. Ang paglalakbay ni Solana ay hindi lamang kwento ng isang babaeng nagtagumpay laban sa mga kontrabida. Ito ay paglalakbay ng isang pusong nawalan ng lahat upang mahanap ang kanyang tunay na sarili. Sa Lumina, ang tanging naghahari ngayon ay ang liwanag ng isang pusong natutong magmahal muli. At ang katiyakang ang bawat gabi, gaano man kahaba, ay may kaakibat na mas maliwanag na umaga. Sa bawat paglubog ng araw sa Lumina, natutunan nating ang bawat hapdi ay may kaakibat na paghilom at ang bawat pagkakamali ay isang binhi para sa mas matatag na bukas. Maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama si Solana. Sa loob ng ilang linggong ito, tila naging kasama ko rin kayo sa bawat pagluha, bawat pagkadapa, at bawat pagbangon niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Aminin ko, ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang isulat ang gabing pinalaya siya sa kanyang sariling tahanan. Ang damdamin ng isang taong inapi at nawalan ng lahat ay isang bigat na hindi ko madaling maiwanan matapos ang pagsusulat. Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng imahinasyon, kundi isang salamin ng mga totoong karanasan ng mga kababaihang patuloy na lumalaban para sa kanilang dangal at kinabukasan. Ito ay isang paalala na sa gitna ng kadiliman, laging may liwanag na naghihintay kung tayo ay mananatiling tapat sa ating sarili. Tulad ng isang maliit na apoy na hindi napapatay ng hangin, ang pag-asa ay nananatiling buhay sa puso ng sinumang may lakas ng loob na magpatawad at magmahal muli. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Solana, may sapat ba kayong lakas para patawarin ang taong nanakit sa inyo? O pipiliin ninyong hayaan na lamang ang karma, ang maningil para sa inyo? Gusto kong marinig ang inyong saloobin. Salamat sa bawat pakikinig, sa bawat pagkakataong ibinahagi ninyo ang inyong oras at sa pagiging bahagi ng kwentong ito. Kung tumagos sa inyong puso ang paglalakbay ni Solana, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang video na ito sa iba pang nagnanais ng inspirasyon. Hanggang sa susunod nating pagkikita, naway manatili kayong matatag, puno ng pag-asa at may pagmamahal sa puso.